sa pagpasok ng ating Panginoon, ng kanyang matagumpay na pagpasok sa bayan ng Jerusalem. At ito mga kapatid, ay ilang araw bago, hallelujah, ang nakatakda. Bago mga kapatid, ang pagbibigay niya ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Praise the Lord, hallelujah. Matthew chapter 21, in particular verses 9 up to 11. Markahan po natin ang ating mga Biblia dyan. At buksan natin ang ating mga Biblia at markahan din natin mga kapatid ang Romans chapter 6. Romans chapter 6 verses 22 and 23. I repeat, pakimarkahan po ang ating mga Biblia sa Romans chapter 6 verses 22 and 23. So balikan natin mga kapatid, pagkatapos niyong markahan ang Romans chapter 6 verses 22 and 23, balikan natin ang Matthew chapter 21 verses 9 to 11. Kung niyo pong pahihintulutan, babasahin ko po sa wikang Ingles. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Ang mga pulupulutong ng mga tao sa Jerusalem na sumalubong sa pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo ay sumigaw, Hosanna sa anak ni David. Hallelujah. And when he was coming to Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? Sino siya? And the multitude, the same people, mga kapatid, hallelujah, na sumigaw ng Hosanna sa kaitaas-taasan. And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. In Romans chapter 6, pinamarkahan ko po sa inyo mga kapatid, verses 22 and 23, muli sa wikang Ingles, King James Version, But now, being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Tayo'y manalangin mga kapatid. Ama naming banal sa langit, kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Alam namin, Panginoong Jesucristo, na ikaw ay naririto sa aming kalagitnaan sa mga sandaling ito. Kami, Panginoon, hallelujah, ay nagpapakumbaba at humihiling, Lord Jesus, na ikaw ang siyang maggawad ng iyong pagpapala ng mga banal mong salita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang aming mga kaluluwa ay nagugutom. At kami, Panginoon, hallelujah, ay nakahandang tanggapin, hallelujah, ang pagkaing espiritual na iyong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang po, Panginoon, ang iyong abang lingkod na naririto sa harapan ng iyong kongregasyon. Wala akong kayang gawin sa aking sarili, Panginoon. Ako'y nakaasa sa iyong pagkilos. Ako'y nakaasa, Panginoon, sa iyong karunungan, Lord Jesus, hallelujah. At ako'y nakaasa, Panginoon, sa pagkilos ng iyong banal na espiritu at sa iyong mga banal na mga salita na may kapangyarihan. Lord Jesus, na alam ko, Panginoon, hallelujah, ang bawat isang kaluluwa na naririto, kasama na ang iyong lingkod, hallelujah, ay iyong kakausapin, Panginoon, hallelujah, sa mga sandaling ito at sa mga susunod na saglit, Panginoon, nawa ay tanggapin namin ng buo, hallelujah, ang iyong pangungusap sa amin at ito ay maisabuhay namin, Lord Jesus, hallelujah, habang kami ay naghihintay sa iyong maluwalhating pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang inaangkin na namin ang tagumpay. Hallelujah. Your words have already been anointed, Lord God. So I ask, Lord God, for anointing over your servant, anointing over your people. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kagaya ng pagpupuri ng mga tao sa Jerusalem sa pagpasok ng ating Panginoon.
tayo'y gumawa ng ingay sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hosanna to the highest. Hallelujah. Hosanna, hallelujah, to the King of Kings, the Lord of Lords, our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at maaari na po kayong makaupo. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kung tutuusin, hallelujah, baka sa mga sandaling ito, inaasahan ninyo na ating muling mapapakinggan, hallelujah, ang isang pangangaral tungkol sa triumphal entry ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong ang Diyos na nagkatawang tao, ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, hallelujah, ay pumasok sa bayan ng Jerusalem, hallelujah, siya na hari ng lahat, ngunit sa kabila noon mga kapatid, kung tutuusin, ang pagpasok niya sa bayan ng Israel, bagamat siya mga kapatid ay tinawag na anak ni David, ngunit nasa mababang kalagayan, hallelujah, nasa mapayapang kalagayan mga kapatid, hallelujah, ang pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya pumasok, hallelujah, bilang isang conqueror na nakasakay sa isang matipuno na kabayo, na hindi siya pumasok sa bayan ng Israel na suot-suot ang kanyang baluti at kalasag, hallelujah, para purihin ng mga tao. Ito ang mananakop na siya ay maghahari sa lugar na ito dahil kanyang sinakop ng matagumpay, hallelujah, ang bayan na ito. Alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo nang siya ay pumasok sa bayan ng Israel, hallelujah, saan siya nakasakay? Sa isang asno. Alam niyo ba ang kinaibahan ng kabayo sa asno, mga kapatid? Alam niyo naman ng kabayo, di ba? Horse. Di ba? Mabilis tumakbo. Di ba? Kaya niyang bumuhat ng 2-3 tao sa kanyang likuran. At mas maluwalhati, mas magandang tingnan ng isang kabayo, hindi ba? Pero ang asno, nakita na kayo ng totoong asno? Sa totoong buhay? Kung ikukumpara mo mga kapatid sa zoo, di ba? Kung ikukumpara mo, ano sila konting biology mga kapatid Medyo magkamag-anak ang kabayo at saka ang asno or donkey. Di ba? Magkamag-anak sila. So may pagkakahawig sila. Di ba? Yung ulo, medyo mahaba ang kanyang ulo, medyo mahaba ang leeg. Di ba? Yung kanyang 4 na limbs ay nakalapat sa sa lupa. Di ba? Pero kung titingnan natin ang asno o yung donkey, di ba? Sabihin natin, hindi kagandahan kung ikukumpara sa kabayo. Di ba? Mas maliit siya, mas punggok, mas maikli yung niya yung mga binti niya tsaka yung mga braso niya Okay? So, mas mababa sa lupa, at yung itsura niya mga kapatid, kasi ang buntot ng donkey, mga kapatid, hindi katulad ng buntot ng kabayo na parang ang haba ng buhok Di ba? Ang buntot ng donkey, yung mahabang bahagi nun, mga kapatid, manipis lang yung balahibo tapos nasa dulo yung medyo malago yung balahibo. Okay? So, hindi kagandahan kung ikukumpara sa kabayo. Hindi mo maasahan, mga kapatid, na ang donkey, ang asno, ay makakatakbo na kasing bilis ng kabayo. At hindi rin ginagamit, mga kapatid, na pandigma ang asno o ang donkey. Kasi nga, hindi niya kayang tumakbo ng mabilis Okay? Kagaya ng kabayo. Ang kabayo, maaring, halimbawa, may nakasakay sa kanya na kawal. Maaring mabilis ang pagsugod ng kawal, sakay ng kabayo, di ba? At gayon din, kung kailangan tumakas mula sa panganib, mas mabilis na makakatakas mula sa panganib, yung nakasakay sa kabayo. Pag ikaw ay nakasakay sa donkey, mga kapatid, hindi mo magagawa yun kasi maikli ang mga ang limbs nung Okay? So kung titingnan natin, mga kapatid, ang isang asno, kung ikukumpara sa isang kabayo, sabihin natin, mas mababa. Mas mababa ang tingin, ngunit wag nating mamaliitin. Dahil kung ikukumpara naman sa lakas,
mas malakas ang donkey, ang asno. Kaya pagdating sa pagbubuhat ng cargo, mga kapatid, mas maraming kayang, siguro mas maikli yung donkey, hindi mo maasahan na pwede ka magsakay ng ano, parang habal-habal, ano? Alam niyo habal-habal, 'di ba? Sa probinsya, 'di ba? Oh. Siguro pwede dalawa hanggang tatlo, pero hindi mo makikita kadalasan, siguro dalawa. Pero madalas isa, yung kung may sasakay sa likuran niya. Pero mas madalas, mga kapatid, na inilalagay sa ibabaw ng donkey or ng asno ay mga gamit, mga cargo. Mabibigat na cargo, mga kapatid. Ano? The donkey is considered to be a beast of burden. Di ba? Ngunit sa kabila noon, mga kapatid, at ang pinili pa ng ating Panginoong Kristo, isang batang asno. A colt, a foal, di ba? So mga kapatid, na-imagine natin, ang pagpasok ng ating Panginoong Kristo, hindi grandioso. Hindi grandioso. Nandoon ang pagpapakumbaba. Ano? Nandoon ang pagpapakumbaba. Wait, wag lang natin mamalitin yung donkey, kasi yung donkey, describes, I think, sa Book of Kings, mga kapatid, na nung si Solomon ay hinirang ni David bilang kahalili niya, mga kapatid, nung dinala si Solomon, papunta sa bayan, ang sinakyan ni Solomon actually ay donkey. Sa aking mga nabasa, mga kapatid, sinasakyan din ng mga hari ang donkey sa panahon ng kapayapaan. Pero sa panahon ng digmaan, hindi mo maisasakay ang hari sa isang donkey. So kung titingnan natin, mga kapatid, ang pagpasok ng ating Panginoong Kristo, tila baga, sumisimbolo na nandoon ang kapayapaan sa pagtungo ng ating Panginoong Kristo. Ngunit hindi natin pag-uusapan ngayon, mga kapatid, bagamat nakailang minuto na ako, pinag-usapan lang natin yung donkey at kabayo, mga kapatid. Ngunit hindi yon, mga kapatid, ang sentro ng mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Ang focus, mga kapatid, ang sentro ng mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, hallelujah, ay kung sino ang ating Panginoong Kristo sa pagpasok niya, hallelujah, sa bayan ng Jerusalem. Let me ask you, mga kapatid, who is Jesus to you? Sino si Jesus Christ sa'yo? Sino ang ating Panginoong Kristo sa buhay mo? Last Sunday, mga kapatid, hallelujah, thank you, Jesus, ginamit ng ating Panginoon, ng ating mahal na kapatid, Brother E.L., hallelujah, upang idalhin ang mensahe, hallelujah, tinanong tayo, ano ang ating magagawa para sa ating Panginoong Kristo? Amen? Ngayon, ilalatag ko naman ang isang tanong sa bawat isa sa atin, sino si Jesus Christ sa buhay mo? I don't know about you, mga kapatid, hallelujah, but to me, Jesus Christ, He is Messiah to me. And that would be the title of today's message. He is Messiah to me. Alam niyo, mga kapatid, siguro merong iba sa inyo, kilala naman si Gary Valenciano, no? Alam niyo, si Mr. Energy. May mga awit si Gary Valenciano, di ba? Alam natin na born-again Christian si Gary Valenciano. Amen? But I think Trinitarian yata siya. Okay? Pero merong isang partikular na kanta, si Gary Valenciano, na kapag naririnig ko, mga kapatid, at nung unang beses ko pa lamang itong marinig, galing sa mixtape ng kuya ko, hindi na alam ng mga kabataan ngayon yung mixtape, Mixtape, cassette. Ngayon CD nga ngayon, hindi nakilala ng mga bata, MP3 na lang Spotify, 'di ba? YouTube Music, 'di ba? Pero nung kapanahunan natin, mga kaedad ko rito, tsaka yung mas, 'di ba, cassette tape. 'Di ba? Tapos magbabayad ka para lagyan ng para recordan, patlagyan ng laman yung 'di ba? Yung mga blank tape. Magkakahalo 'yon. Iba-ibang mga artista, 'di ba? So, yung kuya ko kasi mahilig magpagawa nung siya ay nag-aaral pa sa Binyan. Kami naman nag-aaral sa Binyan. So, nag-uwi siya sa bahay ng mga tape na yung mixtape. Okay? So, may isang beses na nagka-college na siya, ako na meron akong Walkman, wala akong mapatugtog, di hinihiram ko yung mga ganun niya.
So meron dong isang mixtape siya na ang nakalagay, mga kanta ni Gary Valenciano. At may isang particular na kanta. Maaari nyo itong i-search after siguro na service. Baka familiar kayo rito. Ang title niya is, Could You Be Messiah to Me? Familiar kayo doon? Could you be Messiah to me? Sige, bigyan ko kayo ng sample, mga kapatid. Ano? Ha? Saan? Sa mga kaedad ko. Natutulog ba? Yun ang mas pamilyar. Natutulog ba? So, hindi sa inyo pamilyar. Pakinggan nyo lang yung lyrics, ha? Ngayon kasi medyo hindi na ganun kataas ang boses ng inyong lingkod. So, pakinggan nyo lang yung lyrics niya. Ito yung part. Could you be healer to a heart that's been wounded? In a battle that's never seen, could you be teacher to a mind of confusion? Tell me, what does this all mean? So, nabanggit doon, healer. Kumbaga, may isang kaluluwa tinatanong ang ating Panginoong Kristo, maaring bang ikaw ay maging healer? Maaari bang ikaw ay maging teacher? Are you deliverer of an imprisoned feeling in chains? Can you set my spirit free? And just one more question. Allow me this question. Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Ito pa, mga kapatid. So, tanong, ikaw ba ang manunubos? Could you be Messiah to me? Ito. Could you be Father to a soul that's been abandoned by a world too busy to hear? Father. Could you be friend, kaibigan, to a helpless survivor? Can you take away my fears? I heard them all sharing this newfound conviction in them. Are you all that they make you to be? And just one more question. Allow me this question. Could you be Messiah? Please be Messiah to me. Ito niyo mga kapatid, ang ating mga kaluluwa ay naghahanap. Naghahanap tayo ng kaibigan. Naghahanap tayo ng ama. Naghahanap tayo mga kapatid ng manunubos. Naghahanap tayo mga kapatid ng magpapagaling sa atin. Physical na kagalingan, spiritual na kagalingan, emotional na kagalingan. Naghahanap tayo ng magtuturo sa atin ng katotohanan. Amen? Naitanong nyo na ba sa inyong sarili? Ulitin ko, sino si Jesucristo sa iyong buhay? Natanong na rin ba natin ang ating Panginoong Jesucristo? Panginoon, ano ba ang layunin mo? Kung bakit ka nagpakilala at kung bakit ka pumasok sa aking buhay? Marahil mga kapatid, hallelujah, tayo, nung narinig natin ang pangangaral tungkol sa ating Panginoong Kristo mula sa isang evangelist, kung sino man mga kapatid, hallelujah, ang humayo para ikaw ay mataniman ng salita ng Diyos, hallelujah, narinig mo ang pangalang Jesucristo, narinig mo ang pangaral na si Jesucristo ay Diyos, na ang Diyos ay banal, tayo ay makasalanan, at kung nais natin, mga kapatid, na tayo ay maligtas at hindi mapahamak ang ating mga kaluluwa, kinakailangan natin hindi lamang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas, ngunit napakahalaga mga kapatid, na dahil nga nakikilala natin ang karumihan sa ating mga sarili, na tayo ay makasalanan, kinakailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. At ang ating Panginoong Jesucristo ay nariyan para tayo ay patawarin, hindi lamang patawarin sa ating mga kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, tayo ay hugasan. Hallelujah. Tayo mga kapatid, hallelujah, ay mahubad
ang marumi at lumang pagkataong makasalanan, hallelujah, ito ay mailibing sa tubig. At sa pag-ahon nating muli, mga kapatid, hallelujah, tayo ay nabihisan na ng bagong pagkatao. Amen? Amen? Nung narinig natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at kung sino siya, nung naituro sa atin ng mga ngaral, hindi ba pagkakaila, mga kapatid? Meron kang in-expect, hindi ba? May in-expect ka mula sa ating Panginoong Hesukristo. May in-expect ka kung sino si Jesus Christ. Marahil narinig mo, si Jesus Christ ay nagliligtas sa mga makasalanan. Marahil narinig mo, si Jesus Christ nagpapagaling ng mga may sakit. Amen? At marahil, dahil dyan sa expectation mong yan, sa ating Panginoong Hesukristo, nagdesisyon ka na sumunod sa Kanya. Nagdesisyon ka, pupurihin ko ang ating Panginoong Hesukristo. Kikilalanin ko siya sa aking buhay. Amen? Amen? At dahil sa pagkilala mo sa ating Panginoong Hesukristo, bilang Diyos at tagapagligtas, hallelujah, pinupuri mo siya every Sunday. Amen? O bawat saglit na naalala mo, ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa aking buhay. Siya ang Diyos, siya ang lumikha sa akin, karapat dapat siyang purihin. Amen? Marahil, mga kapatid, masasabi natin na ang mga tao, ang karamihan, mga kapatid, sa mga tao, nung ang ating Panginoong Hesukristo sakay ng asno ay pumasok sa bayan ng Jerusalem, mga kapatid, may narinig na sila tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. May narinig na sila. Meron na silang pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Otherwise, kung hindi nila kilala ang ating Panginoong Hesukristo, kahit papaano, hindi sila magsisigawan dun eh. Hindi nila i-welcome ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi sila kukuha ng mga sanga ng puno at ilalatag sa daraanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi nila gagawin na tatanggalin nila yung kanilang mga balabal at ilalatag sa daraanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi nila magagawa na sumigaw ng Hosana sa anak ni David. Hosana sa kaitaas-taasan. Alam niyo ba, mga kapatid, kung anong ibig sabihin ng Hosana? Ang Hosana ay expression ng pagpupuri. Ngunit, kung titingnan yung pinakakahulugan niya, ito ay pagpupuri at pagsusumamo at the same time na iligtas mo kami. Save us! So kung walang pagkakakilala ang mga taong yon sa Jerusalem, sa ating Panginoong Hesukristo, bakit sila sisigaw ng Hosana, nang ibig sabihin, iligtas mo kami, kung wala silang ideya na ang ating Panginoong Hesukristo ay may kakayahang magligtas sa kanila? Amen? Pero ito ang ipo-point out ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Hindi ba makalipas ng ilang mga araw, yung sigaw na Hosana ay napalitan ng ipako siya sa krus? Nasaan na yung pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo? Tingnan natin, mga kapatid. Pumasok ang ating Panginoong Hesukristo, sakay ng asno, kaya nabanggit ko kanina asno, mapayapang pumasok, hallelujah, na ito, mga kapatid, ay pagkakatotoo ng propesiya. Sa binasa natin kanina sa Zechariah chapter 9, verses 9 to 16, mga kapatid, hallelujah, ito yung binabanggit dito na prophecy na nagkatotoo sa pagpasok ng ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. Di ba? Ang sabi sa verse 9 ng chapter 9, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass. An ass here refers to the donkey, yung asno. And upon a colt, the foal of an ass. Marahil, mga kapatid, ang mga tao sa Jerusalem, alam nila itong propesiya na to.
Nakita nila ang ating Panginoong Jesucristo, narinig na nila, ito yung tao na nagpakain ng libo-libo. Na nagsimula lamang sa ilang piraso ng tinapay at ilang piraso ng isda. Ito yung bumuhay ng patay. Ito yung nagpagaling. Yung bulag nakakita. Yung pilay nakalakad. Siya yun. Tapos nakasakay sa asno. Hindi ba ito ang pagkakatotoo nung hula, nung propesiya ni Zechariah? Pero kung titingnan natin mga kapatid, kung itutuloy natin, yung binasa natin sa Zechariah chapter 9, from 9 to 16 mga kapatid, hallelujah. Yung mga terms dito, I will cut off the chariot and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off. Hindi ko na babasahin muli mga kapatid. Kung titingnan natin mga kapatid, it seems to give the idea that the one who rides the ass, the one who rides the donkey, coming into Jerusalem, mga kapatid, hallelujah, the king who comes, it seems na itong haring ito, hallelujah, ay isang mananakop. Isang mananakop. Alam natin mga kapatid, noong mga kapanahonang yon, ang bayan ng Israel, hallelujah, hindi lamang Jerusalem, kundi Israel as a whole, mga kapatid, hallelujah, ay dumaan sa mga mananakop. Inilabas sila mula sa Egypt, nakarating sila sa Promised Land, pero alam natin na nangyari, mga kapatid, nasakop sila ng mga Assyrians, di ba? And then later on, mga Romans. Kaya nandoon ang paghahangad ng mga Israelita, mga kapatid, na sila bilang bayan ay makalaya mula sa mga mananakop na ito. Sila ay magkaroon ng independence, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, kung titingnan natin, hallelujah, yung sigaw ng mga tao, Hosanna to the Son of David, it clearly, mga kapatid, implies that they recognize Jesus as the Savior. The prophesied Savior, the Messiah. Kinikilala ng mga nagsisigawan ng Hosanna na ito yung Messiah. Ito yung pinrophesy, yung nasa hula na ililigtas ang bayan ng Israel. Ang tanong, ano ba ang ideya ng pagliligtas? Ano ba ang ideya ng tagapagligtas na mayroon ang mga Hudyo ng panahong yon? If you allow me, mga kapatid, to read, this is portion of the entry about the term Messiah. Hallelujah. Mula sa Wikipedia. Basahin ko po mga kapatid. In Judaism, HaMashiach or the Messiah, often referred to as Melech HaMashiach or the King Messiah, is a fully human tao, buong tao, fully human, non-deity, hindi Diyos, Jewish leader. So yun yung ideya. Ang Messiah, ang tagapagligtas, ay ganap na tao, hindi Diyos, na pinuno. Physically described or physically descended via a human genetic father of an unbroken paternal Davidic line through King David and King Solomon. So, ang ideya ng mga Hudyo, ang tagapagligtas, una, tao, ganap na tao. Pangalawa, hindi siya Diyos. Pangatlo, mga kapatid, galing siya sa lahi ni David. Amen? Galing siya sa lahi ni David sa pamamagitan ni Haring Solomon. Kasi di ba si David, meron siyang ibang anak bukod kay Solomon. Pero magmumula specifically sa lineage ni Solomon. At ano daw yung inaasahan ng mga Hudyo na gagawin ng tagapagligtas? He will accomplish predetermined things in a future arrival, including the unification of the tribes of Israel. So inaasahan ng mga Hudyo, pag-iisahin ng Messiah. Muli, ang mga tribo ng Israel, the gathering of all Jews to Eretz Israel. So pagtitipunin niya ang lahat ng mga Hudyo, the rebuilding of the temple in Jerusalem, ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem, the ushering of a messianic age of global universal peace. So itong tagapagligtas ang magpapasimula ng tinatawag na messianic age.
kung saan magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo and the annunciation of the world to come. At ipapahayag ng tagapagligtas kung ano pa ang mangyayari sa sanlibutan. Ito ang ideya ng mga Hudyo. Ulitin ko, ganap na tao, hindi Diyos, at galing sa lahi ni David sa pamamagitan ng linya ni Solomon. Going back to what we have read, mga kapatid, hallelujah, sa Matthew chapter 21, verse 9. Specifically yung part doon, Hosanna to the Son of David. Yung term, yung phrase doon na Son of David. I don't know about you, but to me, clearly, that implies, mga kapatid, nakita nila si Jesus Christ at kinikilala nila, ito ang Messiah. Ito ang tagapagligtas. Otherwise, hindi nila tatawaging Son of David si Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako kung bakit. Palagay ba ninyo, mga kapatid, ang mga tao doon, yung mga Hudyo, alam nila yung familial lineage ng ating Panginoong Jesucristo? Marahil kilala nila, ito anak to ni Maria, tsaka ni Jose, yung karpintero. Pero ano ba ang malay nila doon sa mga ninuno ni Maria at ni Jose? Di ba? Ikaw ba, pagkakakilala mo, na-meet mo ko, Sister Bex, Billy Almarines, aalamin mo ba kung sinong lolo ko? Sinong lolo ng lolo ko hanggang sa kaninong ninunuan ko? Di ba hindi? Di ba? Pero sa kabila noon, mga kapatid, di ba? Tinawag nila anak ni David. Ibig sabihin kinikilala, ito yung Messiah. Amen? Ito yung Messiah. So pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo, ang inaasahan ng mga Hudyo, ang ating Panginoong Jesucristo, bilang kinikilala nila ngayon, nakita nila, ito yung Messiah, ito yung pinrophesy. So, malamang-lamang yan, at least meron doon sa mga Hudyo na tumatawag, nagsisigawan ng Hosanna sa anak ni David, mga kapatid, meron silang ini-expect na gagawin ng ating Panginoong Jesucristo pagpasok niya sa Jerusalem. Marahil kasama doon, pag-iisahin niya muli ang tribo ng Israel, yung mga tribo. Diba? At ito pa, mga kapatid, may mga Hudyo ng ideya sa Messiah. Kasi nga, di ba, ang Messiah ang magliligtas sa mga Hudyo mula sa mga mananakop. At ideally, mga kapatid, hindi ba, kapag ganon, ano ang kinakailangan? Ano ang involved dito, mga kapatid? Rebellion. Rebellion. Insurrection. Di ba? Inaasahan marahil ng mga Hudyo, mga kapatid, na itong si Jesus Christ, sa mga narinig namin, tila baga, sinasalungat niya yung mga high priest, yung mga pariseo. Di ba? Baka ito na yung sinasabi na mangunguna sa bayan ng Israel para tayo ay maligtas. Pangungunahan ang rebelyon laban sa Imperyo Romano. Ano? Pero mga kapatid, pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, mukhang hindi yun na nangyari. Mukhang hindi yung inaasahan ng at least ilan sa mga Hudyo na ang idea nila ng Messiah ay isang leader ng revolusyon na magliligtas sa Israel mula sa Imperyo Romano. Bakit, mga kapatid? Alam natin, hindi ba? Pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, ang tinutunguhan ng ating Panginoong Jesucristo actually ay ang kanyang kamatayan. Amen? He did not come to Jerusalem to reign over Jerusalem as a glorified leader. No. In fact, pumasok nga siya, mababa yung kalagayan eh. Diba? Nakasakay sa asno. Diba? Tapos mga kapatid, ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na sumunod? Between His triumphal entry and the time of His capture after the Last Supper, doon sa Garden of Gethsemane, mga kapatid. Subukan yung basahin, mga kapatid. Can verify this. Maging Berean kayo, mga kapatid. Ano? Yung mga sumunod na kaganapan pagpasok niya, mga kapatid. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo?
Ang isa sa mga unang-unang ginawa ng ating Panginoong Kristo, di ba? Yung itinaboy niya, yung mga mangangalakal sa templo. Imbes na mga government authorities na Romans, yung itinaboy ng ating Panginoong Kristo, ang itinaboy ng ating Panginoong Kristo mula sa templo ay yung mga pasaway na Hudyong mga mangangalakal. Na ang term nga ng ating Panginoong Kristo, di ba, sa Matthew chapter 21, verse 12 to 13, di ba? Ang sabi dito, and Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves and said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Tinawag niyang mga magnanakaw. Hindi ako magugulat kung yung ilan sa mga Hudyo na yon na mangangalakal, baka yung ilan sila, inaasahan na, ito si Jesus, ito yung tutulong para itaboy yung mga Romans. Pero hindi, sila ang tinaboy. Hindi lang itinaboy, mga kapatid eh. Sabi doon, in-overthrow ni Jesus Christ yung mga mesa, yung mga pwesto, kumbaga, sa palengke. Di ba? Pinagbabaligtad, pinaghahagis. Di ba? Palagay ninyo, inaasahan ng mga Israelita na gano'n ang gagawin ni Jesus Christ? Hindi. O ano pang sumunod na ginawa ng ating Panginoong Kristo? Nabanggit din sa Matthew 21, He healed the sick and the blind and the lame. The blind and the lame, mga kapatid. Pinagaling niya, mga kapatid. So kung ikaw ay isang Hudyo, ina-expect mo, dumating na ang Mesaya. Okay? Ito yung magliligtas sa amin mula sa Imperyo Romano. Pero, bakit ganon? Hindi sandata, hindi siya nagtawag ng rebellion. Diba? Kundi ang ginawa niya, nagpagaling siya ng may sakit. Nagpagaling siya ng hindi nakakakita. Nakitang muli yung bulag. Nakalakad muli yung lumpo, yung pilay. Ano pa ang ginawa ni Jesus Christ? He rebuked the chief priests and scribes. Hindi yung mga Roman authorities yung nirebuke ng ating Panginoong Kristo. Ang nirebuke niya, yung Jewish authorities. Malamang hindi yun inaasahan, hindi ba? Ano pa ang ginawa ng ating Panginoong Kristo pagkapasok niya sa imbis na tawagin niya yung mga tao para maghimagsik, anong ginawa ng ating Panginoong Kristo? Nangaral ang ating Panginoong Kristo. Nangaral siya. Anong itinuro ng ating Panginoong Kristo? Salvation. Spiritual salvation, mga kapatid. And the kingdom of God, not the kingdom of Israel, but He taught about the kingdom of God. Ano? Di ba mababasa natin yan, mga kapatid? Sa susunod, sa Matthew chapter 22. Again, between the triumphal entry and the time of capture of our Lord Jesus Christ, ito yung mga ginawa ng ating Panginoong Kristo, mga bagay na marahil hindi inaasahan ng mga Hudyo. Ano? Yung parable ng wedding banquet, alam niyo yung hari, di ba, ikakasal yung kanyang anak, nagpakalat siya ng mga imbitasyon doon sa mga nobles, pero walang nag-respond. So, anong ginawa ng hari? Ayaw nilang umattend ng wedding banquet ng anak ko. Sige, imbitahin mo lahat ng makikita mo. Doon sa kanyang servant, imbitahin mo lahat. Di ba? Parang walang kinaibahan yan, di ba? Di parang, walang kinaibahan yan, mga kapatid. Sa kaligtasan na dapat sana inakaukol sa mga Israelita. Ngunit salamat sa ating Panginoon, isinama niya sa kanyang plano ng kaligtasan ang mga hintil na kagaya ko at kagaya mo. Amen? Ayaw nilang tanggapin yung imbitasyon ng ating Panginoon. Sige, etong imbitasyon, etong plano ng kaligtasan para sa iyong mga hintil. Di ba? Pero mga kapatid, meron dong warning doon sa parable na yon. Di ba? Meron doon na isang na imbitahan yung bystander na imbitahan, pero ano nangyari? Pinaalis siya mula doon sa banquet, napagalitan siya. Bakit? Kasi hindi siya nakabihis ng maayos. Hindi pangkasalan yung kanyang suot. So warning sa atin yan, mga kapatid, although this could be another preaching point,
Pero mga kapatid, warning sa atin yan. Hindi komo tayo ay naisama na sa plano ng kaligtasan ng ating Panginoon ay kampante na tayo. Di ba? Yung mga, dito na easy believism, tinanggap ko ang aking Panginoong Jesucristo bilang Diyos na tagapagligtas. Parang tinanggap ko ang imbitasyon ng hari. Okay na to, makaka-attend na ako sa piging, sa kasalan. Hindi, meron kang kailangan gawin. Kailangan, presentable kang haharap. Haharap ka sa kasalan, tapos ang suot mo, spaghetti strap, crop top pa. Tapos, short, palagay mo, papapasukin ka sa kasalan kung ganon. Kahit na meron kang imbitasyon. Diba? Anyway, mga kapatid, so nangaral ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano? At ito pa mga kapatid, kung ang inaasahan ng mga Hudyo, malamang tong si Jesus. Magsisimula na ang himagsikan. So nandoon na ang pagkontra sa pamahalaan ng mga Romano. Basahin niyo mga kapatid, between the triumphal entry and the time of capture of our Lord Jesus Christ, nandito din mga kapatid, tinuro ng ating Panginoon ang pagpapasakop sa pamahalaan. Di ba? Sa Matthew chapter 22 verse 21, dito sinabi ng ating Panginoon, sinusubok ng mga ng mga Pariseo ang ating Panginoong Jesucristo eh. Di ba? Yung tungkol doon sa pagbibigay ng buwis. Oo. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa verse 21 ng Matthew 22, they say unto him, Caesar's. Then said Jesus Christ, then said he unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. O imbis na ituro ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao na, sige, kontrahin nyo kasi hindi naman makatarungan ang ginagawa ang pagbubuwis ng mga Romano eh. Hindi, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, igawad nyo kay Caesar ang para kay Caesar at igawad nyo sa Diyos ang para sa Diyos. Amen? So he taught about submission to government authority, but important dito, susunod sa government authorities, but still there is recognition that we are all under the ultimate sovereign authority of God. Amen? Tapos, doon din, pagkatapos ng triumphal entry and bago siya hinuli, itinuro niya ang tungkol sa pagkabuhay na muli. Mababasa natin yan, mga kapatid. Nakipagtalo, nakipagdiskusyon ang ating Panginoong Jesucristo sa mga Saduseo. Ano ba yung mga Saduseo? Sila di ba yung mga Hudyo na hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli? Amen? Mababasa natin yan, mga kapatid. Matthew chapter 22, verses 23 to 33. Amen? Ano pa? He argued with Pharisees. Ano? Dito rin, mga kapatid. Sa book of Matthew, chapter 22, verses 36 to 40, dito binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, yung great commandments. Di ba? Love God with everything, tsaka love your neighbor as thyself. Okay? And he also discussed with the Pharisees about the Son of God. Bakit ganon? Hindi tungkol sa paghihimagsik. Hindi tungkol sa kung paano maililigtas ang bayan ng Israel mula sa mga mananakop na mga Romano. Bakit hindi yun ang pinag-uusapan? Bakit hindi yun ang tinuturo? Bakit hindi yun ang pinaplano ng Mesaya? Amen? Ano pa mga kapatid? Ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, nangaral at nirebuke ng ating Panginoong Jesucristo, ano? Ang hypocrisy. Ang hypocrisy ng mga Pariseo, mostly, pero hindi lang ito tungkol sa mga Pariseo, mga kapatid. Generally, Jesus preached and strongly rebuked about hypocrisy. Sa Matthew 23, actually, buong Matthew 23, basahin ninyo. Andyan, yung pangangaral at rebuke ng ating Panginoon tungkol sa hypocrisy. Di ba? Yung naglilingkod ka para lamang makita ng mga tao na naglilingkod ka. Nagbibigay ka para lang makita ng mga tao na nagbibigay ka. Di ba? Jesus rebuked that. Bakit ganoon? Mga Hudyo pa rin ang nire-rebuke ng ating Panginoong Jesucristo. Akala ko ba itong Mesiyas? Okay? Ano pa mga kapatid? Nagturo ang ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 24 tungkol sa end times. Ay, nagturo ng eschatology ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit ganoon? Mas una pang tinuro ni Jesucristo, ni Jesus. Pinuri namin, Hosana, ito ang anak ni David. Ba't ganoon?
Hindi pa rin niya tinuturo ang tungkol sa kung paano ba matagumpay na ibabalik sa kamay ng mga Israelita ang pamamahala sa bayang ito. Ano? Ang tinuro ng ating Panginoong Kristo tungkol sa end times. The signs of the end times. What will happen during the end times. And how to deal with the events in the end times. He also taught about the kingdom of God. Ulit, nandun talaga tinuturo ng ating Panginoong Kristo ang tungkol sa kanyang kaharian. At tungkol sa kanyang pagbabalik na muli. At hindi lang sa kanyang pagbabalik na muli, mga kapatid, tungkol sa napipintong paghukom. Diba? Sa Matthew chapter 25 ito. Nandoon yung parable of the 10 virgins. Baka iniisip natin, mga kapatid, nangaral ang ating Panginoong Kristo tungkol sa mga parables, malayo pa yung kanyang kamatayan. Hindi. Actually, yung pangangaral ng mga mahalagang aral na ito ng ating Panginoong Kristo, nangyari ito sa pagitan ng triumphal entry at ng pagkadakip sa kanya. The parable of the 10 virgins, the parable of the talents. Baka ang ideya natin, baka ang impression natin, unang impression natin, tinuro ni Jesus Christ yung tungkol doon sa 3 servants na iniwan ng talents. Malayo-layo pang niya doon, kamatayan niya. Kaya kaya pang magturo ni Jesus Christ ng tungkol sa mga bagay na yon. Hindi. Actually, tinuro yun ni Jesus Christ just days before His death. Ano pa, mga kapatid? Yung pagbabalik ng hari at yung paghukom. Matthew chapter 25 verses 31 to 46. In short, mga kapatid, when Jesus entered triumphantly into Jerusalem, He was recognized by the multitude as the Messiah. They were expecting something from Him. Pero mga kapatid, mukhang out of their expectations yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Jesus Christ did not instigate insurrection. Hindi siya nagpasimuno ng paghihimagsik Hindi niya diniscuss, wala siyang diniscuss na kahit kanino tungkol sa anumang plano para pabagsakin ang Imperyo Romano or at least yung Roman government, Roman authorities na namamahala sa bayan ng Jerusalem. Walang ganong nangyari, mga kapatid. Instead, mga kapatid, in just the span of a few days, tandaan natin, mga kapatid, ilang araw lang ang pagitan mula ng pagpasok ni Jesus Christ, yung triumphal entry niya, na siya ay pinuri, Hosana sa anak ni David, Hosana sa kaitaas-taasan. Ilang araw lang, nandoon na, mga kapatid, na siya ay dadakpin at siya, mga kapatid, ay ipapako sa krus. At sa maikling panahong yon, mga kapatid, ano ang nangyari? Yung ilan, at least ilan, I believe, at least ilan, hindi naman siguro lahat. Pero siguro at least ilan sa karamihang mga taong yon, mga kapatid, mula sa pagsigaw ng Hosana sa anak ni David, na bago ang kanilang sinigaw. Ang isinigaw nila, nung pinapipili ni Pilato, ang sinigaw nila, hindi na yung anak ni David. Ang sinigaw nila para hindi maligtas mula sa pagbitay. Sino? Barabas. Si Barabas. Tapos nung tinanong, ano ang gagawin dito kay Jesus? Ipako siya sa krus. Pero inyo, ilang araw lang yon, mga kapatid. Ilang araw lang. At palagay ko, mga kapatid, may kinalaman yun, dun nga, na mukhang ang ginawa ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagpasok ay hindi yun yung inaasahan. Hindi yun yung hinahangad ng mga Hudyo. Bagamat, mga kapatid, sasabihin mo, bro, di ba, ginatungan ng mga Pariseo ng high priest yung mga tao para si Jesus Christ yung piliin na ipako sa krus at si Barabas yung ililigtas. Kasi mababasa natin yan, mga kapatid, sa Matthew chapter 27, di ba? The multitude were persuaded by the chief priests and elders. Pero mga kapatid, palagay ba ninyo? Kung ikaw, hallelujah, isa doon sa mga tao na pinagaling ng ating Panginoong Kristo, madali ka bang makukumbinse na, itatwa mo yung si Jesus, tapos isigaw mo, ipako siya sa krus.
Malamang hindi. Bakit? Kasi natanggap mo yung gusto mo. Natanggap mo yung hinahangad mo. Diba? Pag tayo, mga kapatid, tila baga answered palagi yung prayers natin. Wow! Thank you, Lord! You're the King of my life! Ang tanong, mga kapatid, kumusta kapag tila baga ang tagal-tagal mo nang pinagpe-pray, halimbawa, nagumaling ka sa iyong karamdaman, pero parang nandito pa rin yung sakit ko. Kumusta? Kinikilala mo pa rin ba ang ating Panginoong Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Kinikilala mo pa rin ba ang ating Panginoong Kristo bilang dakilang manggagamot? Sa kabila na tila baga hindi pa napapagaling ang iyong karamdaman. O kagaya ba ng Hudyo na sumigaw ng Hosana sa anak ni David? Equivalent siya, sabi, ikaw ang aming tagapagligtas. Pagkatapos lamang ng ilang araw, mga kapatid, na iba na ang tono mo, na iba na ang sinasabi mo. Ngayon sinasabi mo na, wala kang kwenta! Nararapat kang ipako sa krus. Mas mainam pa si Barabas na siyang mailigtas mula sa kaparusahan. Sino nga ba si Barabas, mga kapatid? Mababasa natin, mga kapatid, sa Mark, kasi ang description sa kanya, mga kapatid, isa siyang tulisan. Bandido siya. Diba? Sa unang dinig, parang, ay, masamang-masamang tao to. Pero ang tanong, bakit si Jesus na wala namang ginawa talaga? Diba? Nangaral lang naman si Jesus. Nag-rebuke siya ng Jewish authorities. Siguro at worst, mga kapatid, yung inihagis ng ating Panginoong Kristo, yung mga paninda, diba, yung mga pwesto ng mga pasaway na nando sa templo. At worst, yung ginawa ng ating Panginoong Kristo sa mga taong to. Pero bakit nila kukunin piliin, magagawang piliin, ang isang bandido na iligtas kaysa dito sa isang tao na nagpapagaling, nangangaral. Diba? Sa Mark, mga kapatid, tsaka sa Luke, mga kapatid, there's a description about Barabbas. Being one of the people who are engaging in insurrection. So si Barabas, mga kapatid, ayon sa paglalarawan ni Mark at ni Luke, isa siyang rebelde. So ibig sabihin, lumalaban siya sa Roman authorities. Yes, tama, pastor, para siyang NPA. 'Di ba? So marahil, mga kapatid, para sa mga Hudyo, nang ine-expect nila kay Jesus Christ, ito yung Messiah na magsisimula ng himagsikan, matagumpay, na maibabalik, may pag-iisang muli ang mga Hudyo, matagumpay na mapapalaya ang bayan ng Israel mula sa mga mananakop. Di ba? Ngunit hindi nga ganun ang ginawa ni Jesus Christ pagpasok niya. So kung gano'n ang mindset mo, mas maigi pa, iligtas ito, yung rebelde, kasi at least ito, may ginawa to, laban sa Roman authorities. Itong si Kristo, ipinangaral pa ang submission sa government authorities. Kita nyo, mga kapatid? Kung paanong nag-iiba. Pinuri ang ating Panginoong Kristo. Pagkatapos, ilang araw lang ang makalipas, iba na ang isinisigaw. Ipako! Ipako. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, ibig sabihin ba nun, sinalungat ng ating Panginoong Kristo yung prophecy ni Zechariah? Hanggang doon lamang ba siya sa pagsakay sa asno, papasok ng Jerusalem? Pero the rest, yung pagliligtas niya sa mga tao, hindi naman pala matutupad? Hanggang doon lang ba yon? Listen to this, church. Listen to this. I want you to listen to this. In Ephesians chapter 6, verse 12. Ephesians 6, verse 12, mga kapatid. Sinasabi dito, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
Hindi laman, hindi dugo ang ating kalaban. Hindi laman, hindi dugo. Ano? Ang kinakailangang maligtas tayo mula doon. Ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, hallelujah, ililigtas niya tayo, yes, but not against any government authority. Not against any conqueror. Hallelujah. But take note mga kapatid, ano ulit yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Pagpasok niya, sinaway niya. Yung mga magnanakaw, tinawag niya magnanakaw sa templo. Because the temple needed cleansing. It was not flesh and blood, but it was spiritual wickedness that Jesus Christ acted upon his entry into Jerusalem. Pinagaling ang mga may sakit, ang bulag, at ang hindi nakakalakad. Jesus Christ came to save. Not against flesh, not against blood, but against sickness. Nirebuke niya, mga kapatid, ang pag-iimbot, mga kapatid, ang hypocrisy ng mga nagpapanggap na sila ay banal at sumusunod sa Diyos. Because Jesus came to save, not against flesh, not against blood, but against spiritual wickedness in high places. When He taught about salvation, when He taught about the kingdom of God, mga kapatid, hallelujah, evidently, para sa ating mga Kristiyano na nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, itong mas kinakailangan natin kaysa sa tayo ay maligtas mula sa mga mananakop na may daladalang mga sandata. Dahil ang pakikibaka, mga kapatid, ay hindi sa laman, hindi sa dugo. The battle is spiritual, mga kapatid. Amen. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo pagpasok niya, mga kapatid, I truly and firmly believe, hallelujah, that it was a complete realization, a complete fulfillment of the prophecy from Zechariah. Hallelujah. It's just that, hallelujah, yung mga binanggit sa Zechariah, those were not referring to earthly conquerors. Those were not referring to enemies in flesh and blood, mga kapatid. Hallelujah. Those were referring to spiritual warfare. Hallelujah. Mga kapatid, sa Zechariah chapter 9, verses 11 to 12, if you permit me to read, ang sabi dito, and this is very good. This is, pag tinanggap natin to, mga kapatid, I believe this refers not just to the Jews, but also to us, mga kapatid. Sabi dito, as for thee also, by the blood of thy covenant, I have sent forth thy prisoners out of the pit wherein is no water. Hinango ng tagapagligtas ang mga prisoners na saan daw inilagay, mga kapatid? Sa isang butas na walang tubig, sa isang balon na walang tubig. Alam natin na hindi mabubuhay ang kahit anong nilalang na may buhay kung walang tubig. But take note, mga kapatid, hallelujah, tayo bilang mga spiritual beings, we cannot live without the water of life. We cannot live without our Lord. We cannot live without this Holy Ghost. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon sa atin? Tayo ay hinango ng ating Panginoon mula
sa kaila-ilaliman, sa kababaan ng estadong makasalanan natin, mga kapatid, para tayo ay makatanggap ng tubig na kinakailangan natin. Hallelujah. What else? Hallelujah, was prophesied that the Savior, the Messiah will do to the prisoners that were taken out of the pit that has no water. Sabi dito, inilipat ng ating Panginoon, ipinilipat ng tagapagligtas. Hallelujah! Ang mga prisoners saan? Sa moog. Stronghold, sa isang matibay na shelter. Inilipat niya, mga kapatid, hallelujah. At ngayon, hindi na sila bilanggo ng kasalanan, hindi na sila bilanggo na nakaset na mamamatay, mapapahamak. Kundi sila, mga kapatid, hallelujah, ang description dito, they became prisoners of hope. Nagkaroon ng pag-asa, mga kapatid. Hinango, hindi lamang hinango ng ating Panginoong Jesucristo, inilipat pa sa isang mainam na lugar kung saan ang bawat isa sa atin ay makakasumpong ng pag-asa. Tanging nagmumula lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Even today, do I declare that I will render double unto thee. Again, mga kapatid, hallelujah. We need to be saved, not from flesh and blood. No, 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 no. Yung konsepto na yon ng Messiah ng mga Hudyo, mga kapatid, hallelujah. I believe that's the reason why up to now, mga kapatid, hallelujah, there still are many Jews who do not accept Jesus Christ for who He is. He is everybody's Messiah. He is the Savior that we need. He is the Savior that we need. Once again, I ask, mga kapatid, who is Jesus Christ to you? Sino si Jesus Christ para sa'yo? Nung siya ay pinapasok mo sa iyong buhay at kinilala mo siya bilang tagapagligtas, ano ba ang pagkakilala mo sa ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas? Nagagawin lamang niya kung ano yung inaasahan mo? Nagagawin lamang niya kung ano yung mga hinihiling mo? Nadiringgin lamang niya kung ano yung mga hinihiling mo at pinapanalangin mo sa Kanya? Yes, Jesus Christ hears all of our prayers. But always remember this, kapatid. Kung kinikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ultimate authority over us, hallelujah, tayo ay nagpapasakop lamang sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang kalooban. It's His will that will always be done, not ours. Amen. Kung ang kalooban ng ating Panginoon sa panahong ito ay manatili ka sa sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon, sitwasyon ng kahirapan, sitwasyon ng karamdaman, hallelujah, kung hindi pa napapanahon sa ating Panginoong Jesucristo na ikaw ay maalis sa sitwasyong yon, nawa, hindi ka babaligtad at sisigaw ka makalipas lamang ng ilang araw na ipako! Ipako! Hindi na ikaw ang aking tagapagligtas. Kumusta, kapatid? Kumusta ang iyong pananampalataya? Ang pananampalataya mo ba ay nakabase sa kung ano ang magagawa mo, ang magagawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa iyo? Ang pananampalataya mo ba ay nakabase sa kung ano ang ine-expect mo na gagawin para sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo? Kung ganyan, kapatid, baka wala tayong kinaibahan sa mga Hudyo. Na kapag hindi natupad ayon sa ating nais, ang ating ine-expect sa ating Panginoong Jesucristo, makalipas lamang ang ilang araw, pagkatapos na magpuri ngayong Sunday, nagtatatalon ka ba? Pero nung hindi nangyari yung ine-expect mo, kinabukasan, wala na ang pagpupuri sa iyong puso, sa iyong isipan, wala na ang pagpupuri na lumalabas sa iyong bibig. Dahil nadismaya ka, hindi naman pala eh.
Ilang araw lang ang nakalipas. Hindi ito yung ine-expect ko sa congregation na pinaglagyan sa akin ni Jesus Christ eh. Kasi ine-expect ko ang lahat ng mga members ng congregation hindi nagkakasala. Walang nagkakasala dapat. Kaso itong kapatid na to, obvious na obvious nagkasala. O nga eh. Diba? Andito pa tayo. Hindi naman tipong pagka tayo ay nabaptize, kukunin tayo agad ni Lord, dadalhin sa langit. Hindi. Diba? May-expect natin everything is perfect. Diba? Kaya pag gano'n ang expectation natin sa congregation, tapos nasira ang expectation natin, ano? Tatalikod na tayo? Bibitaw na tayo? Ulitin ko, saan ba nakabatay ang iyong pananampalataya? Sa kung ano ang ninanais mong gawin ng Panginoong Jesucristo para sa'yo? O ang iyong pananampalataya ba ay nakabatay sa kung sino ang ating Panginoong Jesucristo? Dahil kung ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay nakabatay sa kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, na siya ang tagapagligtas, siya ang buhay na Diyos, nagkatawang tao para sa akin at para sa iyo, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, kahit na ano ang mangyari. Kahit na anong sitwasyon mo, kahit na ikaw ay manatili ng matagal sa sitwasyon na hindi ninanais ng iyong katawan at ng iyong isip, ngunit iniisip mo, ang aking Panginoon, ang Panginoong Hesukristo, hallelujah, ay aking pinagtitiwalaan. Dahil ako'y nananampalataya sa Kanya bilang Diyos, bilang tagapagligtas, hindi sa kung ano yung pwede niyang gawin para sa akin. Hindi nakabatay yung aking paglilingkod at pananampalataya sa kung ano yung gusto kong gawin ni Lord para sa akin. Amen ba, mga kapatid? Do we recognize and praise Him as our King on Sunday? But by Friday, or even earlier in the week, wag naman sana, bukas agad, wala na. Pupuri ka rito. Dito sa church. Kasi Sunday ngayon eh. Kasi nandito si pastor eh. Kasi nandito yung church elders. Pero pag nasa labas na, okay na? Napunta na sa back burner si Jesus Christ. Diba? Kinikilala ko pa rin naman si Jesus Christ eh. Sige nga. Kung si Jesus Christ, every day, hindi lamang Sunday, ang ating kinikilala bilang tagapagligtas. Diba? Dapat, kung siya ay kinikilala nating tagapagligtas at hari, bilang hari sa ating buhay, sinusunod natin palagi ang kanyang mga utos. Minamahal natin palagi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero, Wednesday pa lang, hindi na mapigilan. Nakakapagbuhat na ng kamay. Thursday pa lang, mula sa hallelujah, napalitan na ng mura ang lumalabas sa bibig. Mula sa scripture, Sunday, yes, mula sa Holy Book, the Bible, napalitan na ng Facebook. It is tantamount, mga kapatid, to crying out, Hosanna to the Son of David. Hallelujah to the King of Kings. One day, and then after a few days, crucify Him. I hope, mga kapatid, and pray, na tayo, mga kapatid, hallelujah, as we recognize Jesus Christ for who He is, as Messiah, yes, He became man. In fact,
He became completely man, but at the same time, He was also completely God. Amen? That's the difference between how we see our Messiah with the Jewish concept of the Messiah. At bilang Diyos, ganap na Diyos, at siyang may pagmamay-ari ng lahat kasama ng ating buhay, siya ang naghahari sa lahat kasama na sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Dapat ang pagpapasakop natin, ang pagsunod natin, ang pagmamahal natin sa ating Panginoon ay hindi tuwing isang araw lamang. Ang ating pagpupuri ay hindi lamang dapat tuwing isang araw lamang sa isang linggo, kung hindi dapat ito ay nananatili sa bawat saglit ng ating buhay. Hindi magpupuri tayo one day and then later on, tinatakwil na natin ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay. Hindi man lumalabas sa bibig natin, ngunit sa kilos natin, mga kapatid, maaring na itatakwil natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, hallelujah, palagi nating kilalanin ang ating Panginoong Kristo sa kung sino siya sa ating buhay. Siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Hallelujah. Anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, mangyari man ang ninanais mo, mangyari man o hindi, hallelujah, si Jesus pa rin, ang ating Panginoong Kristo pa rin, ang hari. Ang ating Panginoong Kristo pa rin ang ating tagapagligtas. Hallelujah. There is none other name by which we can be saved. Only by the name of our Lord Jesus Christ. Paano na lang yan pag bumalik ang ating Panginoong Kristo? Kumusta, kapatid? Nakahanda ka na ba? O naghahanda pa lamang? Ngayon pa lamang, kapatid, kung nakikilala mo sa iyong sarili ang iyong kahinaan, ako nakikilala ko ang aking kahinaan. Nire-rebuke yan ng ating Panginoon sa atin. Hindi ba? Hypocrisy, wickedness, pagpasok ng ating Panginoong Kristo sa ating buhay, He rebukes those in us. That's how He acts as our Messiah. That's how He's going to save us. Not from flesh, not from blood, hallelujah, but from principalities, from powers, from spiritual wickedness, from sin. That's how Jesus Christ is Messiah to me, to you, and to everyone. Can we all stand, mga kapatid? Hallelujah. Magsitayo tayo, mga kapatid.